Magandang gabi po sa inyo lahat at happy Sabat sa bawat isa, sa mga kapatid sa Zoom at ganoon din po sa Facebook Live na nasa iba't ibang lugar po ng Pilipinas o maaring sa ibang bansa. At salamat sa ating Diyos at tayo po ay pumasok sa unang oras ng banal na Sabat at nawa ang kapayapaan, ang biyaya, ang pag-ibig ang siyang sumaatin. At salamat din sa diwa ng awit na ating napakinggan mula sa ating kapatid. At nais ko pong magdala ng isang topiko na ito po ay para sa lahat at nawa ay ito po ay magkaroon din ng bisa sa buhay ng bawat isa sa atin. So ang pamagat po ng aking topic para sa gabing ito ay what's in a name? Ano ang nasa pangalan? Pangalan mo, pangalan ko, kapatid, no? Ano kaya ang ibig sabihin nito? So, marami sa mga tao, kapag ang pangalan nila ay galing sa limbawa, Ethan, ibig sabihin ng magulang niya ay maaring mahilig manood ng pelikula ng Mission Impossible. Kung yan naman ay pangalan ay Abigail, ay maaring Kristiyano o yan ay galing po sa Bible. Kung yan ay ang pangalan ay William, maaring yan ay hinango sa pangalan ni William Shakespeare o kaya Prince William and so on and so forth. Kung yan naman ay James, malamang yan po ay sa Bible din. Noong unang panahon, meron pong mga artista din pangalan ay James Dean. So yan po ang minsan ang pinipili ng mga magulang sa pangalan ng kanilang mga anak. Sa amin naman, ako daw, sabi ng nanay ko, ay hinango pangalan ko doon po sa radio program na Prinsipe Rolando daw. Yung mga anak naman namin, pinangalan ko po si Camina, ibig sabihin ay walk or way. So ang apelyido namin ay De La Paz, of the Peace. So ibig sabihin ay walk with peace or way of the peace. Angela, Angel of the Peace. Si Elsie, the Chief of the Armies or Chief of the Peace. So meron po lahat na kahulugan yan. Maaaring yung mga pangalan nyo, halimbawa, Sofia, ang capital po ng Bulgaria, ayan po ay maganda rin pong pangalan. At marami pang iba. So ito po ang sinasabi sa Acts chapter 11 verse 26, ang susing talata, na ang mga apostoles o mga mananampalataya ay unang tinawag po na Kristiyano sa Antioch. So ito po ang pinaka-tema natin ngayon. Anong meron sa isang pangalan? Anong ibig sabihin ng pangalan mo, pangalan ko, lalo na po kung ito ay tumutukoy sa ating pananampalataya. So ang Antioch po, ito po ay isang a picture ng ancient Antioch o sabihin na natin the ruins of Antioch para at least ay may balik natin sa ating alaala anong nangyari noon. Tignan po natin ang kasaysayan. So Antioch, dalawa po ang Antioch, Pisidia at saka po yung Syria. So itong Syria Antioch played a crucial role in the early spread of Christianity and was the first place where followers of Jesus were called Christians. So diyan po, first time na sila tinawag na Kristiyano. Siyempre alam natin, ibig sabihin ng Christian ay Christ-like o katulad ni Kristo o mananampalataya ni Kristo o followers ni Kristo. Katulad ng Lutheran, sila ay mga followers ni Martin Luther. Tulad ng mga Millerites, ay sila ay followers ni William Miller and so on and so forth. So dito po sa Antioch of Pisidia naman, on the other hand, nasa Bible din po ito, mababasa sa Acts chapter 13 verse 14, situated in the Roman province of Galatia, this city is mentioned in the New Testament as a place where Paul preached during his missionary journeys. So ito pong dalawang Antioch na ito, yung pong Syria at saka po yung Pisidia, pareho po nasa Bible at parehong pinuntahan po ni Pablo. At sa ating pag-aaral ngayon, makikita natin anong nangyari sa Antioch, bakit sila tinawag na Kristiyano. So it was approximately AD 43 po, no? So historical context. Antioch was one of the largest cities in the Roman Empire, located in the Orontes River in present-day Turkey. So ito po sa panahon natin ngayon, ang bansang Turkey naman, sinasakupan niya po itong Antioch.
founded in 300 BC by Seleucus I Nicator, and it became a significant cultural and commercial hub. Cultural and commercial hub daw po, boasting a diverse population that included a large Jewish community. Yan po ang background. So the city was known for its wealth, intellectual activity, and as a center of trade, making it a vital location for the early Christian movement. Ganyan po ang background or historical context o background po ng Antioch or Syrian Antioch. So tuloy po tayo, dito po sa mapa na ito, makikita po natin kung saan po ang lugar na pinag-uusapan natin ni Antioch. At kung makikita nyo po yung isla sa bandang kaliwa or west of Antioch, yan po ang Cyprus na mababanggit din po sa ating pag-aaral. Para at least kahit papano, makita natin kung paano po nag-expand ang Christianity pagkatapos po ng stoning of Stephen or the total rejection of Israel or Jewish nation of the Messiahship of our Lord Jesus Christ. So tuloy po tayo dito sa historical context. So Antioch of Syria played a significant role in the book of Acts and the earliest developments in the spread of Christianity. So kung from AD 34, years later, actually is approximately AD 43, nakaarating po sila sa Antioch, ang mga disciples. And then ito nga po, the city was home to many diaspora Jews. Pag sinabi pong diaspora Jews, sila po yung mga Hudyo na umalis sa Israel the Jewish nation dahil po sa persecution. Those deported through captivity who had chosen to remain living outside Israel but, sabi po dito, maintained their Jewish faith. These Hebrews engaged in business and enjoyed full rights of citizenship in the free city of Syrian Antioch. Ganyan po. Kaya malaya po sila. Ito pong mga Hudyo na ito na tinaboy po ng yung pong gera o kaya pag-uusig or persecution. And then, sabi po, through them, many Gentiles in Antioch were drawn to Judaism and eventually Christianity. So ano po yung Judaism? Ito po yung pananampalataya ng bayan ng Diyos. Ito po yung Abrahamic faith o monotheistic God na isang Diyos. And then later on, ang transition from Judaism to Christianity, ito po ay dinala ng mga apostoles after the death of our Lord Jesus Christ. At andito na rin po umpisa ng panahon na pagpapakilala ng Godhead, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So yun po ang transition, kaya hindi rin po madali sa mga apostoles o mananampalataya na ito po ay hihayag sa iba't ibang mga maging ang mga mananampalataya sa dako po na yon. Kasi meron pong transition from the ceremonial laws and then ito po ay natapos na. Type met antitype nung namatay si Jesus Christ. And then the resurrection of Jesus Christ, yung pong circumcision at marami pang iba. So ganyan po challenging ang the preaching or the sharing of the gospel noong panahon po na yon. So tuloy po tayo. So sa Spirit of Prophecy, sa Story of Redemption, page 301, Antioch, the metropolis of Syria. Ganyan po ang description ng Spirit of Prophecy. So dito makikita niyo po yung mapa. Sa bandang kanan andito po yung Antioch of Syria. And then po doon po sa northwest, makikita niyo yung Pisidian Antioch. And then dito po sa western part ng Antioch, dito po sa Mediterranean Sea, makikita niyo rin po yung Cyprus. And then yung po sa northwest naman po niya, ay kikita po natin ang Tarsus. So yan po ang iba't ibang mga lugar na pinuntahan din ni Pablo, Derbe, Lystra, Iconium, Perga, Atalia, at marami pang iba. So yan po ang isang ilustrasyon para at least maiisip natin, ma-imagine natin ang lugar na ating pinag-uusapan at gaano ito kalayo sa Jerusalem o sa Israel o Palestina. Patuloy po tayong magbasa sa Story of Redemption, page 301. Ang sabi po, Antioch had both a large Jewish and Gentile population. Yan po, no? It was a great resort for lovers of ease and pleasure. Yan po din ang kanyang description. Ito po sa Spirit of Prophecy. Because of the helpfulness of its situation, its beautiful scenery, and the wealth,
culture, and refinement that centered there. Ang sabi po, no? So yung po history, maging ang testimony ay nagre-reconcile sa description po ng Antioch o Syrian Antioch. So its extensive covers made it a place of great importance where people of all nationalities were found. Yan. Kung dito pa yan sa ating panahon ngayon, parang yan po yung England or London. Andun po lahat halos daw yung mga nationalities. So, napakagandang lugar kung saan po ay may hayag nga ang katotohanan, lalo na po yung Christianity sa panahon po na yon. Ang sabi pa po dito, it was therefore a city of luxury and vice, and the retribution of God finally came upon Antioch because of the wickedness of its inhabitants. So bago po magbibigay ng kaparusahan o judgment ang ating Panginoon, magbibigay muna po siya ng warning o kaya ng mensahe, katulad ng nangyari sa panahon ni Jonah at marami pang iba diyan po sa Bible. Sa panahon natin ngayon, ganun din po. Kaya kailangan ay palagi po tayong handa. So patuloy po nating pag-aralan itong topic na ito. So names in the Bible, iilan lang po ito. Somehow it is related to our topic. Ang pangalan po na Jacob ay yan po ay pareho din na James. Although originally ang Jacob ay maganda sana until sinunong Jacob ay naging ano po siya, mandaraya, kaya ito po ang meaning niya, usurper, and eventually nang siya managumpay na pakikibuno or wrestling with an angel ay naging Israel po siya. So ang Jacob and James actually are synonymous. Jesus, Joshua, and Yeshua, pare-pareho po ibig sabihin. Judas and Judah, pareho din po ibig sabihin, or Jude. Daniel, binigyan po siya ng pangalan na Babylonian name na Belteshazzar. Hananiah, Shadrach, Mishael, Meshach, Azariah, Abednego. Si Solomon naman, another name of Solomon is Jedediah. So yun po ay may mga kahulugan ang kanilang mga pangalan. Kaya ito ang ating topic ngayon para naman ay makarelate tayo sa pangalan natin. Hindi lamang po personal na pangalan, kundi yung pag-aangkin o profession. Katulad po ng Christian sa panahon ngayon. Ang Christian ay iniisip natin is pangalan lang siya. Actually, may pangalan nga na Christian. May kaibigan ako, ang pangalan ay Christian. Siguro mayroon kayong kakilala na kapatid o kaibigan, pangalan ay Christian. Medyo mahirap po talaga na kung ang pangalan natin ay base sa Bible o kaya ay Christianity, and then yung ating pong ugaling, personality or character ay taliwas sa ating pangalan. So dito po, pag-usapan natin, Seventh-day Adventist. Anong ibig sabihin ng Seventh-day Adventist? So dito sa Selected Messages Book 2, page 384, we are Seventh-day Adventist. Sinulat po ng Mayakda o si Sister White. Ang sabi, are we ashamed of our name? We answer, no. We are not. It is the name the Lord has given us. Yan po ang sabi. Ano pong ibig daw sabihin ng Seventh-day Adventist? It points out the truth that is to be the test of the churches. Ito daw po ay nagsasabi o nagtuturo ng isang tinatawag po na sukatan ng mga iglesia o mga churches noong panahon po na yon. Kaya pag sinabing seventh day, siyempre po ito'y tumutukoy sa seventh day or Sabbath or Sabado. Pag sinabing Adventist ay naghihintay sa pagparito ng ating Panginoon. In other words, ang Seventh-day Adventist, mga mananampalatayang Kristiyano na naniniwala sa ika-7 araw ng Sabado o pangilin na ika-7 araw. So yun daw po test of the churches doong panahon po na yon ng Christianity during the years of yung pong 1860s at onwards. So dito po sa susunod na paragraph, our institutions. Anong ibig sabihin ng Seventh-day Adventist? Tinuturo daw o kaya tumutukoy sa tinatawag po na katotohanan. Dito naman, ang sabi, have taken a name which sets forth the character of our faith. So sa mga tweet ng Seventh-day Adventist, hindi siya pangalan, kundi siya ay
karakter. Katulad ng pangalan ko, katulad ng pangalan mo, ay karakter pala talaga. Originally, ang plano ng mga magulang natin o maging ang Diyos, kaya binigyan tayo ng pangalan na ganito. Ang sabi po, and of this name we are never to be ashamed. I have been shown that this name means much, and in adopting it, we have followed the light given us from heaven. So, ang Seventh-day Adventist, ano daw po, nagtuturo na ito ang pangalan ng, ano po, ng ating pananampalataya at ng ating mga ugali o dapat na maging ugali. Nagtuturo din po sa katotohanan na siyang sukatan din ng mga iglesia nung panahon na yon hanggang sa panahon natin ngayon. So yan po ibig sabihin ng Seventh-day Adventist. Hindi ibig sabihin na ikaw ay Seventh-day Adventist na member at ito po ay hindi na nakikita ang katotohanan o kaya po yung ugali o ng pananampalataya natin, tinatawag po yan na nominal Seventh-day Adventist or Seventh-day Adventist by name. Kaya tayo po bilang Seventh-day Adventist din, kung atin pong inaangkin na tayo members ng Seventh-day Adventist pero tayo ay sumasalungat o we transgress, especially the Ten Commandments, preferably o kaya po specifically the Fourth Commandment, at nilalabag po natin to, actually ito po will bring dishonor to God and the church. So yun po, ang pangalan natin ay hindi po angkop, hindi siya nagmamatch sa atin pong pag-aangkin or profession. So maliban po sa Seventh-day Adventist, pag-usapan naman natin ang Reformation. Nandiyan din po yan sa testimony. Sa Bible, andyan din po siya. Sabi po, Reformation signifies a reorganization. Kaya minsan ang mga Seventh-day Adventist naman ay ayaw nila ng Reformation dahil lang sa pangalang Reform. Pero ang sinasabi po ng patotoo, kailangan merong revival and reformation spiritually o sa ating pong pagkatao. Ano bang ibig sabihin ng reformation? Sabi, reorganization. Maisauli o maituwid o maitama. Ano pa po? A change in ideas and theories, habits and practices. Review and Herald, February 25, 1902. So pag tinawag mong Seventh-day Adventist ang sarili mo o inangkin natin yung pagpapakilala kanina or description, kailangan makita sa atin ang katotohanan at ang karakter ng ating pananampalataya. Pag tinawag naman natin ang sarili natin o inangkin natin na tayo ay mga reformers, ang sabi, kailangan merong pagbabago sa ating kaisipan. Ideya, teorya, yung ating mga gawi at yung ating araw-araw na pamumuhay. Kaya yung pong pag-aangking, profession is nothing if the true character of our belief will not be seen in us. Wala pong kabuluhan po yan. No? Kaya yan po ay imbes na maging blessing sa atin, magiging curse po yan, lalo na po on the day of judgment. So dito po sa Prophets and Kings, page 617, both testimonies po actually are very familiar to us. Pero ano po talaga ang ibig sabihin, mga minamahal na kapatid, kaibigan? Sabi po, God's remnant people. Kaya kung tayo Seventh-day Adventist, yung description kanina, kailangan may sakbuhayan natin. Otherwise, we will fail. No po? At kung ating inaangkin ay tayo po yung remnant people of God, ito naman po yung mga reformers. Ang sabi po, standing before the world as reformers. Kaya kung ang Seventh-day Adventist, ang ayon na testimony or the Spirit of God ay nagbigay ang pangalan ng Diyos, sa mga last remnant or God's remnant o yung reformers, ang Diyos din na nagbigay. Ang sabi po, are to show that the law of God, ang 10 kautusan, is the foundation of all enduring reform, and that the Sabbath of the Fourth Commandment is to stand as a memorial of creation. Hindi po ito para lamang na maituro sa mga non-Sabbath keepers. Ito po ay particularly tumutukoy sa atin, sa akin at sa iyo, kapatid. Ikaw ba ay tunay na Sabbath keeper? Ikaw ba ay tunay na commandment keeper? Ito po yung mga ilan sa mga characteristics o katangian ng huling bayan ng Diyos na sila po ay maliligtas, a united people, a working people, commandment keeping people, a Sabbath keeping people. Dito po ang mga
iilan sa mga katangian. Ang sabi pa po dito sa pagpapatuloy, a constant reminder of the power of God. They are to be, ano daw po, repairers of the breach and restorers of paths to dwell in. Ano po yung mga nasira na institusyon sa paraiso ng Eden? Yan po, Sabat. Ayan po yung tinatawag din po natin yung pagkain, yung damit o yung katwiran ni Kristo. And then of course, yung pong sinasabi natin na marriage, ito po yung sinira ng maging mga nag-aangkin na Kristiyano o believers, professed believers of Christ in our present time, both in the past and the present time. So ito po ang gampanin o katangian ng mga reformers sa panahon natin ngayon. Makita sana sa atin na tayo po yung repairer ng mga kautusan. Tayo po yung mga nagbago na ng ideya, ng ugali, ng kaisipan, ng mga pananalita, mga gawi. Yan po ang ibig sabihin ng Seventh-day Adventist. Yan din po ibig sabihin ng reformer. Kaya hindi po madali ang maging matawag tayo ng mga pangalan na ito o yung tinatawag na profession or pag-aangkin ay walang kabuluhan kung hindi makita sa atin ang mga katangian na ito. Sa pagpapatuloy po, balikan natin ang kasaysayan, bakit tinawag na Kristiyano ang mga apostoles. Ang senaryo, Acts chapter 11 verse 19. Now they which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen traveled as far as Phoenice. So kung AD 34 po yan, kung sila po ay tumakas na o lumayo na sa Jerusalem o kaya po sa Israel. Karating daw sa Phoenice, sa Cyprus na pinakita ko po sa inyo kanina sa mapa. Ito po isang isla west of Antioch, Syrian Antioch. And then sinabi, in Antioch, preaching in the word to none but unto the Jews only. So una po sa mga Hudyo muna, dinala ang pabalita. And then verse 20, and some of them were men of Cyprus and Cyrene, which when they were come to Antioch, spake unto the Grecians, preaching the Lord Jesus. Ngayon po naman, sinabi na ngayon, meron din daw pong taga Cyprus, meron din pong mga Cyrene na nakausap ang mga Griego or Grecians, tinatawag din na Hellenist o kaya Grecians or Greeks nung panahon na yon. Yan po, pinapangaral nila ang ating Panginoong Yesus. Verse 21 and 22. And the hand of the Lord was with them. So sila ngayon ay ginagabayan ng ating Panginoon. And a great number believe and turn unto the Lord. Marami pong na-convert nung panahon na yon. So yung pong expansion ng Christianity o kaya po yung paniniwala sa ating Panginoon Kristo maging sa Godhead o yung gospel o kaya the plan of salvation, yan po ay kumalat sa tulong din ng ating Diyos. Ang sabi sa verse 22, then tidings of these things came unto the ears of the church which was in Jerusalem. Ito po yung pinaka-general conference ng panahon na yon. And they sent forth Barnabas that he should go as far as Antioch. So ngayon ay nung marinig ng mga taga-Jerusalem ang mabuting balita na ito, ngayon pinadalang nila si Barnabas o si Bernabe. So verses 24 to 26. For he was a good man and full of the Holy Ghost and of faith. Ganun po ang mga pinapadala noon. So yung pong requirements, talaga po ito ay pinag-aaralan mabuti. Kaya hindi rin po madali ang maging apostol. Hindi rin madali ang mangaral sa ibang lugar. So and much people was added unto the Lord. No? So bakit po kaya nadagdagan? Maliban sa pangunguna ng ating Panginoon. Makikita natin because, again, Barnabas was a good man which was full or was filled with the power of the Holy Ghost or the Holy Spirit. Because conversion actually is the work of the Holy Spirit. Ano po sabi? Verse 25, then departed Barnabas to Tarsus for to seek Saul. So, sang-ayon po sa Bible, si Saul ay taga-Tarsus. At sa panahon po na yun, converted na rin po si Saul. O kaya po si Paul. So, ngayon, verse 26, and when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that the whole year they assembled themselves within the church and taught much people, isang taon daw, and the disciples were called Christians first in Antioch. Nakita po nila ang
pangunguna, pangangasiwa ng Banal na Espiritu, nakita nila kay Barnabas ang kabutihan at nakita din nila ng pangangaral sa loob ng isang taon, ito po ay tama, tiyak at ito po ang katotohanan. So pagpapatuloy po, why they were called Christians? Ito po ang maaaring tanong natin. So, Story of Redemption, page 302, sabi po, it was here that the disciples in Antioch, referring to Antioch, were first called Christians. This name was given them, ito po, because, ito po, kung meron tayong tinatawag na present truth sa early writings, page 63, ito po ay napakahalaga din ng mga topics kung tayo po ay nag-aangkin ng mga Kristiyano. Ano daw po yung main theme o topic po nila of their preaching, teaching, and conversation. Ano daw po? Preaching, teaching, and conversation. Ang kanilang pangangaral, ang kanilang tinuturo, at ang kanilang usap-usapan. Yan po, no? They were continually recounting the incidents of his life during the time in which his disciples were blessed with his personal company. Na inaalala nila ngayon ang lahat ng mga pangyayari, kaganapan ng ang mga apostoles o mga disipulos o believers ay kasama nila ang ating Panginoong Hesus. No, sabi, they dwelt untiringly upon his teachings. Hindi daw sila napagod na nagtuturo sa mga turo din ng ating Panginoon. His miracles, ang mga milagro o kababalaghan, miracles of healing the sick, casting out of devils, and raising the dead to life. So yun po ang kanilang description, bakit o nakita sa kanila, bakit nakita o bakit tinawag silang mga Kristiyano. Preaching, teaching, and conversation ay ito po ay palagi kay Kristo, ang kanyang pangangaral, ang kanyang mga miracles na ginawa, at ganun din po kung paano niya binuhay ang mga patay. So patuloy po tayo. Ina-highlight ko po para makita rin natin ang kahalagaan ng mga topics o tema na to. With quivering lips and tearful eyes, they spoke of his agony in the garden. Alam po natin yan, ang Garden of Gethsemane. Siya'y pinagpawisan ng dugo dahil po sa hirap na kanyang haharapin bilang Diyos nagkatawan ng tao, ay inabot niya ang tao upang mailigtas niya ang tao. Pagkatapos po, his betrayal, ang siya po ay pinagkanulo din, lalo na ni Pedro at ni Judas, and then trial nang siya po ay sinubok o kaya po ay hinatulan. At alam natin ay after office works na po nung siya ay dinala ng mob o ng mga sundalo o ng mga inutusan ng mga Jewish leaders. So ala na pong office, pero yun po ang ginawa sa kanya. So which is actually biased and unfair. Lalo na sa mga tinatawag na citizens of the nation noong panahon na yan. So ang sabi, an execution ng kanyang kamatayan, the forbearance and humility with which he endured. Yun po, yung pagbabata, yung kanyang kamuano, kapagpakumbabaan na kanyang tiniis, that the contumely and torture imposed upon him by his enemies, and the godlike pity with which he prayed for those who persecuted him. So yun po, pinanalangin niya ang mga umusig sa kanya, nagpahirap sa kanya na hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Katulad ng sinabi rin po ni Stephen. So kapag tayo po ay punong-puno ng banal na espiritu, nasa atin ng banal na espiritu, pinapanalangin po natin yung mga umuusig sa atin. Bless those who persecute you. Bless and do not curse, sabi po ng Romans. So yan po ang ugali ng Kristiyano. Pero kung tayo po ay taliwas, tayo minumura natin yung mga umuusig sa atin, ay hindi bagay sa atin yung Kristiyano. Maaring sabihin natin, hindi rin bagay sa atin yung Seventh-day Adventist kasi tayo tagatupad ng kautusan. Maaring di sabihin na, hindi yata talaga akma, ako ay matawag na remnant o reformador. Yan po ang pinaka buod ng ating pag-aaral ngayon, kung ano yung ating pangalan o ano yung ating pag-aangkin, our profession. Kaya sana ay maging maingat din po tayo. Tulungan tayo ng ating Panginoon. Ano pa po ang topic nila? Is resurrection and ascension, and his work in heaven as a mediator for fallen man were joyful topics with them. So alam ng mga mananampalataya na si Jesus Christ after his resurrection
ay of course, na-judge siya muna ng Ama sa Daniel chapter 7 at nagbalik dito sa lupa at siya for 40 days, and then after 40 days, kailangan niya muli mag-ascend sa Ama. So, at gawin niya raw ang trabaho niya bilang tagapamagitan. Alam po ng mga mananampalataya yan. Ang sabi po dito, joyful topics ang tawag dyan. So the heathen might well call them Christians since they preach of Christ and address their prayers to God through Him. So, yan po ang mga topics or tema na nagdulot po ito ng tinatawag po na conversion of many people, both believers, non-believers, or including heathen. Yung heathen po, siyempre, yung hindi po Hudyo, hindi mananampalataya, o maaari sabihin natin ng mga Gentiles or Hentil. So, patuloy po tayo dito sa Living Map, page 291. God chose among the Gentiles a people for themselves. So ngayon po, nireject na ngayon ng mga Hudyo ang messiahship ng ating Panginoon, pinili niya rin po ang mga Hentil. Kaya tayo po ay mapalad, tayo na pabilang sa mga Hentil na tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo bilang ating mediator, tagapagligtas, Savior, Redeemer, and gave to them the name of Christian. Yan po, no? This is a royal name given to those who join themselves to Christ. Ganyan po halaga ang pangalan ng Kristiyano. A royal name dahil we will be a family of a royal blood which is composed of the King of Kings, of course, and the Lord of Lords, Jesus Christ. And then we have, of course, God the Father, most of all, and then meron po pong Banal na Espiritu and all the redeemed, including the patriarchs and prophets, and martyrs, nandiyan po. So, kung mapabilang tayo dyan, karangalan po talaga. Masabi po dito, Peter says, if any man suffer as a Christian, ito po ang payo kung tayo po ay inuusig ngayon, kung tayo ay naghihirap ngayon, kung tayo po ay nasa matinding pagsubok, ang sabi po dito sa Bible, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. Po. So kung dumadanas daw po tayo ng matinding pagsubok, ay atin po daw lolatiin ng ating Panginoon. At huwag daw tayong manghina, huwag tayong mahihiya, kung hindi, yan po ay kagalakan. Katulad ng sinabi rin sa sinulat ni Santiago. So, to be a true Christian, ano po ang kinakailangan upang tayo ay maging tunay na Kristiyano? Not by name, but by principles. Ano po? So, sabi po dito, reflecting Christ's image. So, si Adam and Eve were created according to the image of God. Dating image po nito o image ng ating Panginoong Jesucristo, Ephesians 4:24, that He put on the new man which after God is created in righteousness and true holiness. Yung pong katuwiran at totoong kabanalan o tunay na kabanalan. Yan po ang inaasahan sa atin mula nung tinanggap natin ang ating Panginoon na personal na tagapagligtas, which was the time of our baptism. Ang inaasahan po sa atin ngayon ay lumakad tayo sa matuwid at makita sa atin yung tunay na kabanalan. Ano pa po? And during hardship, kailangan daw po nating mapanagumpayan ang mga kahirapan. Ang kahirapan, of course, during our time, ang shaking is within the church, and then later on, sa mga darating na panahon, will be outside the church. So ito po ay training sa atin. Sabi sa Romans chapter 5, verses 3 to 5. And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience. So sabi sa Revelation 14 verse 12, here is the patience of the saints. Paano daw po mahuhubog ang patience? Ito po sa pamamagitan ng tribulation o pagsubok. And patience, experience. Kaya po yung awit, Song of Moses and the Lamb, is a song of experience, the experience of the Christians in the present time or regarding their patience in the time of tribulation. Yan po, no? Paano tayo magre-react? Kaya nga ako, sabi ko, ang buhay ay reaction. Paano tayo magre-react sa mga pagsubok, sa mga kabutihan, sa mga pagpapala, at paano natin maibalik ang kalwalatian sa ating Panginoon. So sabi po, and experience hope. So tayo maliligtas din sa pamamagitan ng pag-asa. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us.
So as Christians, or if we profess to be Christians, we need to endure hardship, mga pagsubok at mapapanagumpayan lang po yan kung nakaugnay tayo sa ating Panginoon. Yung po tinatawag po na we can do nothing without Christ, no? I can do all things through Christ which strengtheneth me. Posible po lahat yan. Walang imposible sa ating Panginoon. Pero paano tayo magre-react sa tinatawag na hardship? We need to endure. Kaya yung pong endurance is synonymous with patience or long-suffering din. Ano po? Ang sabi po sa Matthew 24:13, He who endure until the end, the same shall be saved. So kung makapagtiis hanggang sa wakas, sila din ang maliligtas. Kaya yung pagtitiis ay napakalaking bahagi po ng ating magiging karanasan dito sa lupa. Pero paano tayo magtitiis, paano tayo magre-react, yan po ang kailangan nating pag-aralang mabuti sa tulong po ng Banal na Espiritu. So tayo po ay dadapo sa susunod na talata. Sabi po, making wise choices. Kailangan daw po nating gamitin yung ating will sa tamang pamamaraan. After accepting or receiving Jesus Christ in our life, now we have the power to choose what is right. Ang sabi po, Proverbs chapter 4 verse 23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Kaya po, no? Kaya lahat daw po ng mga issues o kaya yung mga kaganapan, pangyayari nasa puso natin. Kung ano yung sinabi mo, sabi ni Jesus Christ, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kaya kung ano yung sinasabi natin, yun ang nilalaman ng puso natin. Kaya kung ang ating mga pinag-uusapan ay walang kabuluhan, it is because our heart is full of, ano daw po, trivial things, yung walang kabuluhan, trifling conversations, walang relationship sa ating kaligtasan. So let us make wise choices if we profess to be Christians. O ngayon po, what is a Christian or the core Bible principles of a Christian? Tingnan po natin, identity in Jesus. Kaya nga, Christian. Kaya katulad ni Kristo. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, anong inaasahan sa atin ng Panginoon? Therefore, if any man be in Christ, naangkin po natin na Kristiyano tayo, he is a new creature, regardless of our denomination, ano po, regardless of our church. Kung tayo ay Kristiyano, yan po ang inaasahan ng Panginoon. Bagong nilalang, bagong tao. All things are passed away, behold, all things are become new. Ito kaya kapatid ay nakikita sa akin, nakikita kaya sa iyo, ito po yung hamon, ito po yung appeal, panawagan ng ating Panginoon. Kaya, the fruit of the Holy Spirit, although we will be striving until the end, na tayo ay magkaroon ng bunga ng Banal na Espiritu, pero kailangan makita po sa atin to, ma-experience po natin to, o maranasan natin. Galatians 5:22 and 23, but the fruit of the Holy Spirit, or Spirit, is love, peace, joy, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Kailangan makita po yan lahat sa atin kung tayo po ay tunay na Kristiyano, at tiyak po kung makita yan sa atin, sasalubong po tayo sa alapaap para makasama natin ang ating Panginoon hanggang sa walang hanggan. Ngayon po, the lowliness of mind. Ang isang Kristiyano, ng isang Seventh-day Adventist, o sabihin natin na tayo ang remnant, kung tayo ay mayabang, ay ito po'y taliwas sa ating paghahangkin. Philippians chapter 2 verses 3 and 4. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind let its esteem other better than themselves. Yan po sinasabi na ating pong ituring na mas maigi, mas mabuti ang ating kapwa kaysa sa atin. Regardless of ayun pong educational background, family background, o kaya po yung ano po yung ating pong financial status, kailangan daw isipin natin kung ikaw ay tunay na Kristiyano, mahal kong kapatid, kaibigan, ay kailangan daw nating ituring ang ating kapwa na mas maigi o mas higit sa atin. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Kailangan daw nating magmalasakit din sa ating kapwa. Katulad po na sinulat ni John, paano mo sasabihin na mahal mo ang Diyos kung hindi mo naman hindi mo minamahal ang iyong kapatid na iyong nakikita? So lahat po yan ay mga core principles of biblical Christianity na kailangan makita sa atin bilang mga nag-aangkin
na Christian. We profess until now. I profess to be a Christian. I profess to be a Seventh-day Adventist. I profess to be a remnant. Pero kung di makita po ito, wala po lahat kabuluhan. And the worst of it all, tayo po ay magbibigay ng dishonor sa ating Panginoon. Tuloy po tayo, a good name. Meron tayong mababasa sa patuto na bayaan daw natin ang reputasyon. Tama po yun. Ang reputasyon natin, kung tayo po uusigin, alang problema. Kasi blessed are those who suffer for righteousness' sake, for Christ's sake. No? At yun po ang isang bahagi ng reputasyon. Pero kung ang reputasyon natin o pangalan natin, Christian, Seventh-day Adventist, o kaya po inaangkin natin na tayo remnant, ito po sinasabi ng Proverbs 22 verse 1. A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favor rather than silver and gold. Yan po, no? Pag sinabing pangalan na Kristiyano, sinabing Seventh-day Adventist, pag sinabing remnant, reformer, kailangan daw po yan ay pangatawanan natin, ay isakabuhayan natin, panghawakan natin, mga minamahal na kapatid. Otherwise, later on, makikita natin kung ano ang magiging kabalikan o paghatol sa atin ng Panginoon. Tuloy po tayo, old and new. Ephesians chapter 4, 22-23. And that ye put off concerning the former conversation, the old man. Kailangan daw may santabinan natin. Nung tayo nagbabaptize, ay tayo po ay nagkaroon ng covenant o pakikipagdipan sa ating Diyos. Na tayo ay maging faithful sa Kanya in all circumstances. At tayo po ay susunod sa mga principles o fundamental beliefs. At tayo po ay magiging commandment keepers, no? In all circumstances, upo ulit. So which is, at sabi dito, kailangan ay pagpatuloy natin. Matanggal na yung lumang pagkatao, which is corrupt according to the deceitful lust. Kaya meron pong tayong tinatawag na ang conversation or citizenship natin ay sa langit. Ito po ay kailangan makita na yung lumang pagkatao ay nabago na. So verse 23, and be renewed in the spirit of your mind. Kailangan magkaroon daw ng pagbabago ang ating kaisipan, yung masamang pag-iisip, yung evil surmising, yung pong magiging pessimist or negative thinker, yung pong palaging panghihinaan ng loob. Kailangan mabago yan, mga kapatid, kung tayo ay tunay na Kristiyano. Sabi po sa verse 24, yung binasa natin kanina, righteousness and true holiness ang inaasahan sa atin ng Panginoon. Ito ang magiging bagong ikaw at ako, minamahal kong kapatid. So dito po sa Christian ladder naman na sinulat ni Peter, ito po yung ating baitang na grade na o kaya tama po, grade or level na ating kailangan maabot. And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue. Meron po tayo lahat na pananampalataya. Ngayon, kailangan daw dagdagan ng mabuting gawa, kabutihan, virtue. And to virtue, knowledge. Ito po yung ginagawa natin. Nag-aaral tayo para, paano po may dagdag sa knowledge? Temperance. Ito po yung health reform. Yung pong summary o yung goal ng health reform is temperance. And to temperance, patience. Pag nasunod na natin po ang health reform, nasunod na natin ang temperance, ano po magiging bunga? Patience. Here is the patience of the saints. Endurance. He who endure until the end, the same shall be saved. And to patience, ano na po ang katusunod nun? Godliness. Malapit na po talaga sa finish line. And godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, charity. Kaya bakit hindi natin naabot yung brotherly kindness? Dahil wala pa tayong, maaring hindi natin na buo pa yung temperance at saka yung patience. Kaya ay ito'y mga mahalagang katangian na tayo po ay matawag po na Kristiyano or Seventh-day Adventist o kaya po ay remnant or reformer. So tayo po ay magpapatuloy. Factors vital in character transformation. Ano po yung mahalaga sa atin sa ating pagbabago ng ating ugali? Unang-una po, inilagay ko ay community. Merong kasabihan sa English, tell me who you are. Tell me who our friends are and I will tell you who you are. Yung palagi nating nakakasalamuha ay malaking impluensya po yan sa ating buhay o maging sa ating pong karakter. 1 Corinthians 15:33, be not deceived, evil communications corrupt good manners. Kaya kung palagi mong kasama
yung merong evil communications. Ano po yung evil communications? Hindi lang po yan pagmumura. Hindi lang po yan yung mga tinatawag na kasinungalingan. O kaya po yung mga walang kabuluhan o trifling conversation. Hindi lang po yan. Kasama na rin po yan yung mga kasiraan. Kasama na po yung mga pinag-uusapan ng buhay na may buhay. Yan po ay walang may tutulong sa ating pananampalataya o sa ating kabutihan. Nasabi po, it will corrupt good manners. So, choices and habits, kanina nabanggit na po yan. Siyempre, balikan natin ng Psalm chapter 34 verse 13. Keep thy tongue from evil and thy lips from speaking guile. Alalahanin natin, yung pong 144,000 o yung pong magmamana ng buhay na walang hanggan ay wala pong dungis sa kanilang mga bibig, no? Hindi po sinungaling, hindi mapanira, hindi po nagsasalita ng walang kabuluhan, o kaya po ay yung pong kasinungalingan o kaya taliwas sa mga ating paniwala o pananampalataya. Ephesians 4:31, let all bitterness, wrath, and anger, clamor, and evil speaking, and put away from you, and with all malice. So ito po ay buong-buo po ng turo para sa atin mga kapatid, lalo na kung ating inaangkin na tayo Kristiyano, tayo Seventh-day Adventist, tayo ay remnant. Ito po ang kinakailangan, hindi lang po by theory, hindi lang by knowledge, kundi practically o yung tinatawag nating araw-araw na pamumuhay. So tuloy po tayo. Ephesians chapter 4 verse 29. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Wag mo daw po yung tulutan na walang kabuluhan ang sinasabi natin, no? Kung hindi, kung ano yung makakalakas sa ating kapwa o mapapakinabangan upang ito'y magbigay ng biyaya sa mga tagapakinig. O kaya minsan, iniiwasan tayo ng mga tao kasi yung mga sinasabi natin, maliban sa walang kabuluhan, walang katotohanan, maaring pagmumura, maaring ito po ay mga gossiping o kaya talebearers o yung mga buhay na mga buhay. Kung medyo gusto mo talagang mabago sa pakinig ng isang tao, ayaw niya pong naririnig yon. Ewan ko lang po sa inyo kung gusto nyo makinig yan. Yung iba, tawag sa kanila ay garbage collector kasi gustong-gusto nilang nakakapakinig ng ganyan, lalo na ay pag-araw po na pinabanan. Kung kailan pa po yung masela na araw, ay yun pa ang panahon na gustong makapakinig ng ganon. Kaya maging maingat po tayo po'y Kristiyano, hindi po nawa marinig sa atin ng mga ganitong bagay. So, tayo tinawag po na asin. Sa Matthew chapter 5 verse 13, mismo ang ating Panginoon, ye are the salt of the earth. Ang salt po, ang representation po is the righteousness. Kaya po lahat ng offerings noon, nilalagyan po ng asin, which is a symbol of the righteousness of our Lord upang maging katanggap-tanggap sa Ama. So tayo daw po ay asin ng sanlibutan na ito o ng mundo. Ibig sabihin ay kailangan makita sa atin ang katwiran ni Kristo. But if the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing but to be cast out and to be trodden under foot of men. So, ibig lang sabihin nito, pag nag-aangkin tayong Kristiyano, hindi makita sa atin, ay wala daw pong kabuluhan. Kaya kailangan ng ating sasabihin, merong napupulot ang mga tao at gusto nila tayong makita ulit. Gusto nilang marinig tayo ulit. Yan po ang magiging resulta o bunga. Pero kung iniiwasan tayo ng Panginoon, ng tao, tatay na angkin na tayo ay sumusunod sa Panginoon, ay yan po ang mangyayari. Tayo po'y tatapak-tapakan, pwede makita sa atin ang buhay ng ating Panginoon o yung inaangkin nating Kristiyano o tagasunod ng ating Panginoon Jesus. So, Matthew 5:6, ito palagi sinasabi ko sa mga anak ko nung sila as a preschool at ganoon din sa elementary until high school. Pag hinatid ko sila sa school, sabi ko, Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Kaya si Isaiah, sinabi niya rin, sinulat niya rin, arise and shine. Kung saan kaya tayo magpunta mga kapatid, ay nagliliwanag kaya tayo. Kung nagliliwanag tayo, tayo yung Kristiyano. Tayo yung Seventh-day Adventist. Tayo yung remnant or reformer. Kung hindi naman nakikita sa atin ang liwanag, yan po,
ilapit natin yan sa Panginoon. Iluhod natin yan sa Panginoon upang tayo ay mabago. Pero kailangan po nating mag-confess, maghayag. Kailangan nating mag-humble, magpakumbaba sa Kanya. A humble and teachable spirit. God dwells with a humble and teachable spirit. Doon lang tayo niya matuturuan. Pero kung puno tayo ng pride, ay di tayo matuturuan ng Panginoon. So 1 Peter 1, 13, 14, and 15. Wherefore, give up the loins of your mind. Be sober and hope to the end of for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. Kaya ibig sabihin dito ay tayong pagpipigil. Gird up the loins of your mind. Kailangan nating maging maingat, mapagpigil, mapagbata, mahinahon, be sober, sabi po dito. At yung biyaya ng ating Panginoon ay ating asahan. As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lust o yung dati nating gawin in your ignorance. But as He which had called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Din po, yung pag-aangkin, pananalita, kailangan daw makikita po sa atin. So ito po ay hamon, apila sa akin at sa inyo mga kapatid, lalo na kung tayo nag-aangkin na Kristiyano, Seventh-day Adventist, or Remnant. Revelation 2:13. Ito po ay pangalan na makikita natin sa 7 churches, ito po sa Pergamo. And thou holdest fast my name and hast not denied my faith. Sabi naman po ng ating Panginoon, the faithful witness, our Lord Jesus Christ, Book of Revelation, sinabi niya sa mga taga-Pergamo na pinangawakan nila ang pagiging Kristiyano at hindi nila daw itinanggi ang kanilang pananampalataya. On the other hand, sa Revelation chapter 3 verse 1, sa Sardis, I know thy works, that thou hast a name, that thou livest and art dead. Merong pangalan pero patay. Tinawag niya sarili niyang Kristiyano pero hindi makita ang pagka-Kristiyano sa kanya. Yan po ang sinasabi sa Pergamo at Sardis o maaring sa atin, ito rin po ang gustong ipaabot sa atin ng ating Panginoon. So Romans chapter 2 verse 24, for the name of God is blasphemed among the Gentiles through you as it is written. Maari daw po ma-dishonor, ma-blaspheme, masira ang pangalan ng Diyos sa pamamagitan natin kapag tayo nakikisalamuha, nangangaral o nakikipag-usap sa mga Gentile or unbelievers in our present time. Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 19, nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal. Ano daw po? The Lord knoweth them that are His. Alam ng Panginoon kung sino sa Kanya. Hindi po natatapos sa baptism, hindi natatapos sa membership, kundi yung conversion, the daily conversion. I die daily. I am crucified daily. Yun po ang kailangan sa atin mga kapatid, at alam ng Panginoon lahat ng nagsusumikap sa nagkaloob niyang biyaya at kapangyarihan sa atin. Kaya wag nawa nating ayaang ma-blaspheme, masira, ma-dishonor, malait ang pangalan ng Diyos sa pamamagitan natin sa ating pananalita sa mga Gentile o mga unbelievers. So, principles of Christianity para po sa family. Ito po, Colossians 3:17, 18, and 19. Whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus. Kung ano daw po ang sasabihin natin, ano daw po ang gagawin natin, ito'y ginagawa natin para sa ating Panginoon. Hindi po para pasayahin ng mga tao, kundi para sa Panginoon na nakakabasa, maging ng ating puso't kaisipan. Ang sabi po, giving thanks to God and the Father by Him. Sa mga asawang babae, submit yourselves unto your own husband, as it is fit in the Lord. Kaya maging mapagpasakop, although ang babae, si Eva ay kinuha sa tadyang, ibig sabihin ay bagamat pantay, meron pong honor, respect sa asawang lalaki, mapagpasakop, lalo na po, they are both Christians. No po? And then 19, para sa mga asawang lalaki, love your wives and be not bitter against them. So wag na naman natin kung tayo asawang lalaki, alam natin binigyan tayo ng authority katulad ng isang saserdote sa panahon ng Old Testament, sa panahon natin ngayon, tayo saserdote or priest sa loob ng family. Wag naman natin pong dominahan yung ating asawa, o wag tayo daw maging marahas, wag tayo masyadong mabagsik o kaya po ay yun nga po, dominante, no? Sa ating asawang babae. So ito po ay para sa family. And then para sa mga anak, children, obey your parents in all things. Children, obey your parents in the Lord. Ephesians, sinabi niya rin yun. Sabi dito, for this is well-pleasing unto the Lord. Kaya mga anak natin, inaasahan ng Panginoon
na sila'y Kristiyano, na sila'y kailangan maging palaging nakikinig, sumusunod sa kanilang mga magulang sa tamang pamamaraan. Fathers, provoke not your children to anger lest they be discouraged. Ito ay mga tatay na kailangan daw na huwag din nating pabayaan na manghina at magalit ang ating mga anak, kundi sila din ay matitisot, hindi na sila magpapatuloy, maging mabuting halimbawa. Kaya po yung Christianity, nag-uumpisa po yun sa puso ng bawat Kristiyano, at pagkatapos patuloy yan po sa every Christian family, and then magre-reflect po yan pagdating natin sa church. Most of all, sa community, ay makikita rin po sa atin kung tunay tayong Kristiyano. Kaya conversion, nag-uumpisa po yan sa puso at isipan. So, servants, kung ikaw ay isang empleyado, meron din payo sa iyo ang Panginoon. Servants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. Susunod daw ang mga empleyado, ang mga lingkod, sa kanilang mga amo, sa kanilang pinagtatrabuhan, employers. No? Hindi pagpakitang tao lamang, kung hindi sa pamamagitan ng katapatan na may pagkatakot sa Diyos. Yan para po sa mga servants o mga empleyado. So verse 23, and whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Kaya ang ginagawa natin o pinaglilingkod natin sa ating mga employer, sa ating mga amo o boss na tinatawag natin o colloquially, ay dahil ito'y ginagawa rin natin sa ating Diyos. Para sa mga servants or empleyado po yan. Para sa mga employers or masters, so ito po ang kwento ni Philemon, na si Onesimus, alam po natin yan, si Onesimus dati po nakipagtrabaho kay Philemon at na-convert po siya. Ano sabi po ni Pablo, sinulat niya kay Philemon? Chapter 1 verse 16, not now as a servant, but above a servant, a brother beloved, especially to me, but how much more unto thee, both in the flesh and in the Lord. Ang ituring, ang ikaw ay empleyado, ikaw ang employer. Kung ikaw ang employer, ikaw yung master, ikaw yung boss, ikaw yung manager, kanumang business po yan. Kapag ang yung empleyado ay isang at tinatawag na kapatid o kapananampalataya, ay ituring daw natin mas higit pa sa empleyado, kundi siya po ay kapatid na lalaki o kapatid na babae. Yan po ang tinatawag na mabuting Kristiyano. Kung ikaw ay servant o empleyado, kung ikaw ay master, manager, employer o kaya ay boss, ganun po ang inaasahan sa atin ng ating Panginoon. Ano po sabi? But how much more unto thee? Kaya yun po yung respeto ng amo sa kanyang empleyado. Ang respeto ng empleyado sa kanyang amo na ito ay ginagawa nila parang ginagawa din nila sa ating Panginoon. Yan po ay magandang prinsipyo sa lahat po ng employers at employee sang-ayon po sa biblical principles of true Christianity. So, dadako tayo sa Colossians 3:24-25, knowing that that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance. Kung magawa daw po natin lahat na ito ay ating alamin na tayo magmamana kung ating paglingkuran ang ating Panginoon sa ating araw-araw na trabaho, sa ating pong anuman linya, anuman line of business o ating pong employment, kailangan palagi daw ay tituring natin ito'y ginagawa natin para sa Panginoon, hindi po pasayain ng tao, kundi ang Panginoon unang-una. Anong ginawa ni Daniel, ni Meshach, Shadrach, Abednego, na sila ay nasa panahon po ng slavery or bondage o pagkabihag? Sa kabila ng lahat, sila ginabayan ng Panginoon dahil po sa biblical principles of true Christianity, regardless of the situation, circumstances, o kaya po sila ay nasa kapayapaan o nasa gera, sa pagkabihag o sa kalayaan. Verse 25, but he that doeth wrong shall receive for the wrong which he had done. Kaya kapag nagkamali tayo sa pag-aangkin natin Kristiyano, pananagutan daw po natin yan. And there is no respect of persons. Wala daw pong pinipili ang ating Diyos. Kahit ikaw ay leader, kahit ikaw ay boss, kahit ikaw ay servant, ikaw ay empleyado, ikaw ay mere member, ikaw ay anuman po ang kalagayan natin, wala pong tinatangi, pinipili ang Panginoon. Ang judgment ay pare-pareho. Kaya, youth and professed Christians. The standard of piety is low among professed Christians generally. Yan po.
Tunay nga po. And it is hard for the young to resist the world influences, lalo na po sa mga kabataan na napakahirap daw po na labanan, tanggihan po ang impluensya o halimbawa ng sanlibutan that are encouraged by many church members. Ngayon po ay nakikita po ito sa mga church members. Nakikita daw sa iyo, nakikita daw sa akin na ang Christianity ay hindi po ang tunay na Kristiyano sang-ayon po sa kahilingan po ng banal na kasulatan. The majority of nominal Christians, while they profess to be living for Christ, are really living for the world. So ito po ay mensahe, apela para sa iyo at sa akin kapatid na maaring tayo tinutukoy dito, nawa tayo ay mabago, iluhod po natin yan at tayo magpakumbaba sa ating Panginoon. So many profess to be Christians because Christianity is considered honorable. So ngayon karamihan daw gusto nila maging Kristiyano dahil daw ang pagiging Kristiyano ay marangal. No? Ito po ay honorable, kagalang-galang. Pero they do not discern that genuine Christianity means, ano daw po ang ibig sabihin ng Christianity o pagka-Kristiyano? Cross-bearing, no po, yung pagtanggi sa sarili. And their religion has little influence to restrain them from taking part in worldly pressure. Ang pagiging Kristiyano, kung ano ang buhay ni Kristo dito po sa lupa na ito. Nawa po sa mensahe po na ating napag-aralan ay ang pag-aangkin natin na pangalan ay ito po ay makita rin po sa atin ang tunay na kahulugan at lalo higit kung tayo nag-aangkin na Seventh-day Adventist ay makita sa atin ang katotohanan ng pagsunod sa kautusan at ganun din kung tayo ay nag-aangking remnant at reformers o kaya po ay repairers of the breach, a restorer of the past dwelling, makita rin po sa atin. Kung tayo man ay kabataan, tayo magulang, tayo po ay empleyado, tayo po ay employer o manager or boss, ano man ang kalagayan, ang pag-aangkin po ay walang kabuluhan kung hindi makita sa atin ang tunay na Kristiyano sa bawat isa. Ito po ang aking dalangin, nawa ito'y magkaroon ng bisa sa bawat isa sa pangalan po ng ating Panginoon Jesus. Amen.